translate naman. Baka dumugo ako. Baka dumugo yung okay. So ito po ma'am sir, yung mansion po ginbuild sa 1920, sinunog po siya sa 1942. Yung first wife po ni Don Mariano Ledesma Lacson, si Maria Braga, is a Portuguese from Macau. So meron po silang 10 anak. Sa 10 children po ni Don Mariano, isa po dito si Governor Rafael Lacson, yung dating governor po dito sa Negros. At saka po si Felipe, ang supervisor po ng mansion. Yung mansion pinatayo to para sa first wife, pero hindi nakaabot si Maria Braga. Maria Braga died in 1911. Yung kinamatay po ng first wife po ni Don Mariano, nadulas po siya sa bathroom. Sa lumang bahay po nila, so hindi pa po dito. Nag-bleeding po siya, so minutusan po sila na magsundo po ng doktor 4 days pa po dumating yung doktor. Pagdating ng doktor, si Maria Braga, patay na po. At saka yung batang nasa loob na sinakukunan niya. Nakapag-asawa ulit si Don Mariano sa second wife kay Concepcion Diaz, sa Pilipina from Talisay, so hindi pa siya kontento sa 11, dinagdagan pa ng 3 yung anak niya. Lahat po ng mga anak ni Don Mariano, 13 children. Sa 13 po sa September 3, 2011, namatay po si Celia Lacson, Mrs. 93 years old already. Lahat po ng mga anak ni Don Mariano, wala na po may natira kahit isa. Pagkakataon ko na nga makuha ang titulo. So ito po ma'am sir, yung mansion po may sad story at saka may love story. Sa sobrang pagmamahal po ni Don Mariano kay Maria Braga, yung pinangako niya po sa first wife yung papatayuan ng mansion, tinuloy pa rin kahit patay na po si Maria Braga. Kahit saan po tayo mag-ikot sa buong mansion, makikita po natin yung mga initial po nilang dalawa. Kaya tinawag po kami Taj Mahal of Negros dahil hindi lang po siya sa kagandahan. Struck yung love story po nilang dalawa nga naka-outfit sa buong mansion. Gusto niyo makita? Hanapin niyo. O dito po tayo. Sa pagtingin po natin, anong letter po ma'am sir? Letter? E. Supposed to be hindi po siya letter E. So stand for Mariana tsaka Maria kissing each other. Double M. So pinatayo yung dalawang M, pinagharap po silang dalawa. Eh kung pwede natin mabaliktad, nagmukhang McDonald na po yan. Kaya pinatayo. So balik tayo rin. So ito po ma'am sir, yung mansion po, sinadya po siyang sinunog. Kasi po intentionally, ang target na tayo ng mga Japanese, gagawin sana headquarters o garrison. Sinunog po ng mga Yusopi, ng mga Pilipino fighting guerrillas at saka mga Amerikano para hindi po siya magamit ng mga Hapon. Kaya isa sa good idea na sinunog. So at least, may trabaho na rin po ako ngayon. Eh kung binumbahan ko siguro ng mga Amerikano, tambay ako ngayon. So nagpapasalamat po ako kahit ganito lang po, may naabutan rin po tayo. Jobless son. Yung pagsunog sa itong mansion, hindi na sa 1 oras, hindi na sa 2 oras, nakaabot po siya sa 3 araw na pagsunog. Oh? Dahil po sa sobrang kapal ng mga wood na ginamit po nila. Yung wood na ginamit po na is nara, tindal, at kamagunto. Sing hardwood po yan. Kaya yung wood na ginamit po dito sa hallway, mula po doon sa main entrance, papunta dito sa kusina. So 20.5 meters long ang kawin na wala po siyang dugtong. 2 inch na wooden floor, 1 meter wide. So ganyan po siya kakapal. So sa 3 days, ito na lang po yung natira yung structure dahil po sa sobrang tibay. Yung mixture ng semento po nila, 1:1. Sa 1:1 po yung finishing po nila instead of water. Kung itaray mo hawakan ng semento nga parang marble at saka mas madami po sa egg white na ginamit po nila. May egg white pa rin So talaga. medyo dandahan na po ma'am, baka mapanis po yan, mas maganda bilaan mo na lang. So wag niyo na po akong tatanungin ko ilang itlog at saka saan po sila kumuha ng itlog. Kaya sigurado ko hindi sa akin. Baka kulangin po sila. So ito po ma'am sir, kung titigan po natin si Don Mariano, kamukhang-kamukha niya si, huwag mo akong titigan sir, hindi po ako yan. Hanggang bigote lang po ako dyan. Si Dr. Jose Rizal. Inagbatanda na po siya, no comment na lang po ako sa Facebook niya. So ito na po siya ngayon. So ito naman po yung ano niya pong babae, kung titigan po natin silang lahat para hindi naman sila mahilig-hilig datay sa ribbon. Kaya buong pila nandiyan na sa ulo nila. Tingnan niyo po yung isa kahit nagbukang regalo na. Isa na bukang kindinan pa. Ito po si Mercedes Lacson, married to Havillana from Haro, Iloilo. Kaya swerte sa malaking ribbon, siya nakabunot ng mansyon. So ito po ma'am sir, yung nagtagalan po dito sa loob ng mansyon, yung 3 matandang dalaga na hindi nakapag-asawa. Yung nakapag-asawa, Waiko, Gonzaga, Cagavilliana, so yung 3 matandang dalaga. Kasi po may patakaran po siya dito sa loob ng mansyon.
Once na makapag-asawa ka, out ka na dito sa mansyon. Kaya si Don Mariano naka-second wife, out din po siya dito sa mansyon. Kaya yung role niya binigay sa mga anak niya, sinunod niya rin kasi ang mansyon pinatayo niya para sa first wife, hindi po sa second wife. So ito po ma'am sir, yung apo ni Don Mariano, si R.P. Lacson. Ito pong bata to, ito na po siya ngayon. Excuse me. Okay. Kala ko Dito yun. tayo, sir. Kala ko yun. Kano pala ngayon? So ito na po siya ma'am. Ayan. So yung bata po yun. So ito po ma'am sir, yung kapatid niya nga si Eduardo Nene Lacson. Dito po siya nag-celebrate na kanyang birthday sa February 14, 2009. So ito po yung mga bisita po nila, yung mga akta sa syudad, katulad po ni Bongbong Marcos, ni Cubanco, Sobel. In fact, nandito rin ako pero wala ako sa litrato kasi sa CR lang po ako nagbabantay. Pero yung may-ari nito ngayon, ang kanyang great-grandson na si Mr. Raymond Haviliana from Silay. Ito po yung Mother Pasita Regia Villares, ito yung asawa niya, ito po si Nina Lems, ito po hindi ko po kilala, pakibasa niyo na lang po siya. Ewan ko bakit pumunta po siya dito, hindi Kasi ko na naman siya Jessica inimbita. sa pinalabas. Pumunta po dito si Gloria mga Pag-Arroyo kasi po yung husband niya is relative sa mga Lacson. Mike Arroyo is a great-grandson ni General Aniceto Lacson, yung brother po ni Don Mariano. General Aniceto Lacson, siya po yung first revolutionary president of Negros. Kaya meron po dito sa Bacolod na tinatawag na Lacson Street at saka meron po sineselebrate na 5 de Nobyembre. Yan po ang Negros Day. So ito po ma'am sir, sa June 11, 2010, pinuntahan po ako dito ni Piolo Pascual. Hindi pa siya nag-concert, akong pinuntahan. So dito po siya nag-concert sa June 11, 2010, kasama niya po si Ryan Cayabyab. Pagka next day dumating dito si Miguel sa Pinoy Gym Academy. Dito rin po nag-parking Abayanas na Chinelas. Binigyan po ako ng kaliwa yung kanan, bilhin ko pa. So binalik ko na lang po sa kanila. Pero sa March 2012, pinuntahan rin po ako dito ni Casey Concepcion. Sa pagpunta ni Piolo, sila palang dalawa ni Casey. Sa pagpunta ni Casey, kami ng dalawa ni Piolo. Okay. So ito po man sir, yung picture po nga pag-construct sa 1920. Eh baka maghanap po kayo ng picture po nga po nga that time, hindi po siya nasunog, wala po dito sa akin hanggang ngayon. Kasi po that time, anak ko siyang kumukulit ng mga picture, so lumipat po sila sa Bacolod, yung bahay rin po nila doon sa Bacolod na sunog rin. So wala kaming picture nga buo pa po siya that time. So ito po man sir, yung tinatayuan po natin, ito po yung kusina po nila that time. So dito po sila nagluluto, pagkatapos sa pagluto, dito sa loob, piniprepare ang pagkain, at saka pinapalabas sa small art window, kasi ito po yung dining area po nila. Kasi po ma'am sir, that time po sa mga Spanish time, hindi po sila kumakain kapag may servant sa harap po nila. Eh kung especially kung pangit ka. O mabuti kayo, nakatawa kayo ma'am, kanigdaan dito, may nakasimangot. So hindi ko po akalain na natamaan po siya. Kusa po siya nagpahalata. So dito po tayo. So ito po ma'am sir, ito po yung dining area po nila. Sa itaas po yung family room, sa kabila po yung master's bedroom, ito po yung living room. Ito po yung mga kwarto po ng mga lalaki, sa itaas naman po yung mga babae. Naka-wood and floor po that time yung side, na nakaleda po dito sa semento, yung hagdan po sa dulo, bago na nilagay para sa garden. Kasi po that time sa mga bahay, hindi pa auto electric fan, walang aircon. So halos po yung sila, ventilation lang po yan, yung purpose kung gusto nga po sa wood and floor mo, so nakangat yung bahay. Lahat po man sir ng mga wood na solid, pero lahat po ng mga tiles is original tiles from Spain po yung mga tiles nila. Ito po ang tinatawag mga tiles. Ito po man sir ang pinaka-main entrance, side entrance. Lahat po ng mga anak ni Don Mariano hindi po dumadaan sa main entrance. Dito po sila dumadaan sa side entrance kasi po yung main entrance para sa mga bisita. Kaya tatanungin ko kayo pagdating saan kayo dumaan? Sa side. O bisita kayo ma'am. Kayo ma'am, pagdating niyo saan kayo dumaan? Sa side kami. O sa mga anak po kayo, eh kumalas ko kung dito kayo dumaan sa mga muchacha kayo. So dito po tayo.
So ito po ma'am sir, ang pinaka-side entrance. Ito po yung hagdan po nila. Paakyat, obvious naman pababa kasi salang po ito eh. At saka po the time yung hagdan po nila nakabalot sa wood, nga parang tiles, pero hindi sila gumagamit ng pakit. Wood pa rin ang nakapakit. Ito po ang tinatawag na small room, upstairs, tinatawag na the bell. So wag niyo po sacrifice, niya kung gusto yung parang social, azotea na lang. Eh kung medyo mayaman ka, veranda na lang. Eh kung mahirap ka, balkonahin na lang. Sa every 5:30 in the afternoon, dito po sila nagtitipon dahil po tinitingnan nila yung sunset at saka ang view po ng dagat. Huwag na kayong lumingon, hindi nyo makita. Bakit walang dagat? Dito po palagi si Don Mariano nakatayo at saka sasabihin sa mga anak niya, hanggang sa maabot ng aking paningin, yan pong lupa ko. As far your eyes can see. Eh kung balikan po natin ganyang panahonan, kung yun pala magkuha ng property, siguro swerte ng mga duling, kay WW ang paningin. Malas na sa mga bulag, kay wala silang may makita. Kasi po ma'am sir, that time po sa Filipino history po natin, ituturo mo lang sa'yo na yan. Papatakboy mong kabayo, hanggat sa maabot ng yung kabayo, yung puno pa mo. So bago ko lang po na-realize at bago ko lang po nalaman, yung mahirap lang po kami. Kasi po yung pinatakbo ng lolo ko, kambing, kaya ngayon wala kami lupa. Kasi po yung kambing ang pinatakbo niya, bumalik pa. Kasi po nakatali po siya. So hanggang dyan lang. Kabayo ng plancha. Sir? Buti hindi kabayo ng plancha pinatakbo. Kaya nga. So dito po tayo sa main entrance. Ito po ma'am. So ito po ma'am sir ang pinaka-main entrance ng bahay. So lahat po ng mga bisita dito po dumadaan. Si Don Mariano po isa ka sugar baron kaya mayroon po sang chimney. Yan po yung chimney ng mascobado milk. Diyan po dati niluluto ang mascobadong asukal. Yan po ang tinatawag ng azucarera. Azucarera di mama, azucarera di papa. Sugar mommy, sugar sa Spanish word yan po ang tinatawag ng makina di vapor, di horno economic. O para hindi ka na mahirapan mag-isip niyan, azucarera pa rin yan. Yung fountain po, original fountain, din po yan kasi pagkatapos sa pag-construct ito ng bahay, sinunod po yung fountain kaya fountain original. So mayroon lang po kaming inayos sa mga konting basag-basag kasi po pagkatapos sa pagsunog, abandon po siya 67 years. Ginawa to ng mga squat itong CR, binabot po itong lugar. Excuse me. Sa isa po sa apo ni Don Mariano, si Mr. Raymond Avillana, is a great grandson. Siya po naka-isip, siya po may idea na gawin isang tourist spot. Kaya 4 years lang kami open sa public, so nakuha na rin po namin yung 2 award, yung Best Landmark of the Philippines at saka yung Most Fascinating Ruins around the world. So sa November 2010 po kami gin-declare ng PICE, ng Philippines Institute of Civil Engineering, na isa ka Best Landmark. So akala ko, trophy na mahawakan ko, o bilis ang pinatay ko doon. Yan po yung binigay po sa amin. So ayan po ma'am sir, yung history po ng mga lakson. So thank you for coming. Enjoy lang tayo sa pagkuha ng picture. Enjoy lang tayo sa pag-ikot na walang sasama. Mas maganda magkuha ng picture kung wala na rin kayo kasi po importante yung background, hindi kayo. Pero ni-invite ko rin po kayo ma'am sir na pumasok po doon sa coffee shop at saka sa souvenir shop. Swerte nyo makapasok kayo, swerte nyo rin makabili kayo, swerte nyo rin makalabas kayo. Kasi po maya-maya sunugin ko na rin. Pero ni-invite ko rin po kayo ma'am sir na mag-sign po dyan sa guest book kasi po irarapon po namin yan. Yung first prize po, trip to Hong Kong. Ilakarin mo lang yun. Yung second prize is sakali din ang mansion, bakbakin mo lang po yun. Yung third prize, yung fountain, sinyo na po yun. Yung pinakamaganda, yung consolation prize, ako na po yun. So thank you. So God bless. Pilatom. So sana makabalik pa kayo ulit. Sa pagbalik nyo, makapasok kayo sa gate, pero pagdating nyo sa guardhouse, bala na kayo. So, wala na po akong magagawa dyan. Thank you. Pilatom na po. Thank you. So last picture ko po ma'am, so dito po kayo sa veranda po. So doon po ako kukuha sa itaas. O doon kayo nakatingin. Hindi po. Ulit from the start. Ayun, nakakalaban. Please. Eh, nakukuha siya picture talaga. Kami na. Gusto nyo mag-draw picture din sa tapos ito na lang sila last time. Sige, sila muna. Sige ma'am, kung bahala po si Lisa. Diba, galing 4 years pa nag-office sa public na lang.
That's because of the people na araw-araw pupunta dito sa Hindi naman po magiging best land kung salita dito, walang katao-tao. Napanood ko nga to Miss Dahlia sa Jessica Soho. Apo, parang kasi natandaan ko eh. Inisip ko kung saan pinalabas. Kasi may GMA. Picturean kita. Sige po.